Ito ang balita ngayon. Viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita. Kuha po tayo ng report ang pagtapyas daw po ng pondo sa sektor ng edukasyon, kalusugan. Lumalabas na hindi prioridad yan ng gobyerno ayon sa isang senador. Lubos na ikinidismaya ni Senadora Pia Cayetano ang malaking pagtapyas sa panukalang pondo ng Department of Health at Department of Education para sa susunod na taon. Bumaba ng 25.80 billion pesos ang pondo ng kagawaran ng kalusugan, samantala 11.57 billion pesos naman sa kagawaran ng edukasyon. Git ni Cayetano, dahil sa ginawang pagbawas sa pondo sa sektor ng edukasyon at kalusugan, lumalabas na hindi prioridad ang mga ito na dalawa sa pinakamabigat na isyu ng pamilyang Pilipino. Direktang tinamaan niya ng pagtapyas ang milyon-milyong Pilipino na nahihirapan ng panatilihin ang kanilang pamilya na maging malusog at maipadala ang kanilang mga anak sa paaralan. Dagdag ng senadora, dapat na iprioridad ng gobyerno ang edukasyon at kalusugan kung nais na bumuo ng isang malakas at maayos na kinabukasan sa lahat. Samantala, kinatigan naman ni Senate Majority Leader Francis Tolentino si Department of Education Secretary Sani Angara na dapat iprioridad ng gobyerno ang sektor ng edukasyon at hindi dapat tinapyasan ng pondong DepEd para sa 2025. Nagpahayag kasi ang dating Senate Committee on Finance Chairman at ngayon ikalihim ng kagawaran ng edukasyon ng pagkadismaya matapos bawasan na halos 12 billion pesos ang kanilang tanggapan sa panukalang 2025 national budget. Sa halip na dagdagan, binawasan pa na anya kabaliktaran sa nakagawa ng Kongreso kapag binubusisi ng pondo sa BICAM meeting para sa sektor ng edukasyon. Bagamat suportado ni Tolentino sa Secretary Angara, ipinaubay na ng senador sa mga miyembro ng Bicameral Committee ang pondo ng Department of Education. Ngunit nang matanong si Tolentino kung mahahabol pa at madadagdagan ang pondo ng ahensya, tugon lamang nito ay naratify na ang 2025 General Appropriations Bill. I agree with Senator Angara, Secretary Angara, kasi nasa Constitution naman yan na highest priority ang education at hindi nga lang ata DepEd pati Chair ay nabuhasan. So kasi ng technical working group at yun yung lumabas na para mapagbigyan din yung ibang pressing needs kasi ang hirap talagang ikamata yun eh. Diba? So, ganun yung lumabas. Sa kaugnay ding balita, nanawagan din si dating Senator Panfilo Ping Lacson kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na iligtas ang konstitusyon sa pagitan po ng paggamit ng kanyang line item veto o veto power sa 2025 budget bill. Sa gitna na rin po ito ng pagtapyas sa pundohon ng Department of Education na anyay paglabag po sa batas. Binigyang diin ng datihong senador na ang pagtapyas sa budget ng Department of Education ay lumalabag sa Article 14, Section 5 ng 1986 Constitution na nagsasaad na ang PEPS o ang Estado ay dapat na maglaan ng pinakamalaking o 1987 Constitution, nagsasaad po ito na ang Estado ay dapat na maglaan ng pinakamalaking pondo sa edukasyon. Ipinunto ng datihong senador ang ginawang pagtapyas ng Bicameral Conference Committee sa budget ng Department of Education sa 737 billion pesos. Ngunit binuhusan ng pondo ang Department of Public Works and Highways na meron pong 1.11 trillion pesos. Ang 12 billion pesos na nawala ho sa pondo ng Department of Education mula sa 748.6 billion, binawasan din po ang budget para sa Commission on Higher Education at State Universities and Colleges. Nadismaya rin si Education Secretary Sani Angara sa ginawang pagtapyas ng Bicameral Conference members sa panukalang pondo ng kanyang tanggapan para sa taong 2025 na binawasan ng halos 12 billion pesos. Sa alit na dagdagan, tinapyasan pa niya kabaliktaran sa nakagawian ng Kongreso kapag binubusisi na ang budget sa BICAM para huyan sa sektor ng edukasyon. Kiko at BBM nagkainan ng suka. Abay, grabe, no? Kiko at BBM nagkainan. Naku, ano ito? Ito. Survey. Tumaas ba si Tambaluslos sa kabila ng kaliwat kanan niyang ayuda rito, ayuda ron, ayuda rito, ayuda ron? Tumaas ba sa survey si Tambaluslos? At sa kaliwat kanang paninira kay BP Sara, bumaba ba sa survey? Ito, pag-usapan natin, ha? Ang saya-saya nila, no? Couples. Ay, nako. Ay, baka mamaya anong gawin ninyo? Huwag kayo magpalitan ng partners. and then, couples yan. Ito si Kiko. Kasama si Xiaowi. Kasama si Marcos. At si Lisa, ang saya-saya nila. Nagkainan kayo. Ito, pag-usapan natin. Ito ang video ni Kiko. Nakita ko pala ito sa ano, ha? Sa pairam ng video mo.
kabalita, hindi binabalita sa Facebook. Maraming salamat. Didiscuss ko lang po. Okay, sige. Simulan po natin yan. Napakalungkot itong pangyayari nito. Nalungkot sa pangyayari ito. Bakit? Sa araw na ito ay nilibig ng isang magnanakaw at diktadura. Hoy, tinawag na magnanakaw ang Marcos, yung tatay mo. Tinawag na magnanakaw yung tatay mo. Tinawag na diktadura yung tatay mo. Kasi inilibing sa libingan ng bayani, kaya binanata ni Kiko. Sa libing ng mga bayani. Mahirap ipaliwanag sa ating mga anak. Nako, mahirap. Mahirap ipaliwanag sa aking mga anak. Ang alin? Kung tatanungin nila na bakit ang isang nangabuso, nagtakaw at pumatay ay ngayon pinaparangalan at binigyan ng espasyo sa libingan ng mga bayani. Ayun, mahihirapan daw siya. Mahihirapan daw si Kiko ipaliwanag sa kanyang mga anak na bakit ang isang diktadura, ang isang magnanakaw, inilibing sa libingan ng bayani. Ngayon, Kiko, paano mo ipapaliwanag sa anak mo na kinain mo yung tae mo? Ay, kinain mo yung suka mo. Ay, hindi. Nagkainan kayo ni Marcos ng suka, di ba? Ano yan? Sige nga, paano ipapaliwanag, anak? Kasi, alam mo, kailangan natin si Marcos eh. Paano? Babawiin mo ngayon? Ay, hindi. Hindi pala diktador yung si Marcos Sr. Si Ferdinand Marcos Sr. Hindi pala siya magnanakaw. Akala ko lang. Hindi pala siya diktador. Strong leader lang, ganon. Sige nga, Kiko. Balita ko, nagdemanda ka pa dun sa... Hindi, wag na natin pag-usapan yun. But anyway, baka mamaya tayo naman ang idemanda. Ipaliwanag mo kung paano mo ipapaliwanag sa anak mo yung pinaggagawa mo. Di ba? Dati diring-diri ka. Halos itain mo si Marcos. Pasensya na po dun sa kumakain, ha? Ngayon, kinakain mo. Yung itinain mo, yung isinuka mo, kinakain mo. Ito naman si Marcos, tinarantado yung tatay mo. Sinabing diktador, sinabing magnanakaw. Pakapit-kapit pa. Diba? Coach Oli, bakit? Masama ba magpatawad? Hindi. Tama lang yung magpatawad. Pero, kung magpapatawad ka dahil meron kang agenda or halimbawa, gusto mo lang makasipsip, hindi pagpapatawad yun. Pagkain ng tae yun. Di ba? Nakapasensya na po ha. Kasi, ano pa ba yun? Let's go straight to the point. Nuknukan kayo ng balimbing. Di ba? Pakapit-kapit ka pa siyawi dyan. Pambira kayo. Hindi tama ito. Hindi tama. Talaga, hindi tama. Kagaguhan yung pinaggagawa nyo sa bansang Pilipinas. Niloloko nyo taong bayan. Pasensya na po. Mainit. Mainit na. Kung inaakala nila na ito'y close, nagkakamali sila. Dahil ang katunayan, muling binuksan ang mga sugat ng pang-abuso, ang sugat ng torture, ng rape, ng pagpatay, ng Ay, may rape pa. Pinagbintangan rapist tatay mo. Ay, rapist pa si tatay niyan. Muling binuksan. Sinaktan ng mga puso ng mga dating na rape na ulitin ko. Si Komi sabi niyan, hindi ako. Pang-abuso, ang sugat ng torture, ng rape, ng pagpatay, torture, rape, pagpatay. Ginagawa ba nitong tanga mga Pilipino? Ngayon, sino nagbukas? Hindi ikaw. Kung ginagawa mo kaming tanga, mas tanga ka. Di ba? Dati nagrereklamo ka na parang sinugatan mo yung mga puso ng mga ginahasa. Anong ginagawa mo dyan? Hindi binuksan mo ulit. Binuksan ni Marcos, binuksan mo ulit. Para mong sinabi, ay hindi, tama lang, ni-rape kayo. Di ba? Mukho ka? Na naranasan ng tens of thousands, libo-libo. Tens of thousands, already, 100 yun. Ano kaya tingin nila sa'yo ngayon? Di ba? Pasensya na po, ayoko pong banggitin yung tae. Kaya ano pa to? Di ba? Sa galit mo, tinain mo, isinuka mo, tapos kinain mo ulit. Isinuka mo na yung Marcos eh. Di ba? Kung ano-ano pinagbintang mo, eto tatandaan po natin. Kaya huwag kayo, okay? Titingnan yung mabuti ha. We always look at the consistency. Huwag kayo parate maghuhusga ng isang tao dahil meron siyang pinaglalaban. Hindi po totoo. Tingnan mo ito, anong pinaglaban niya dati? Na magnanakaw at diktator at rapist at ano yung tatay nito? Ngayon, meron silang agenda kay BBM at kay Lisa. Disip kayo ngayon? Magkakasama kayo sa concert? Nagkaroon pa ng concert? Ang balita ko, puro dilawan yung mga tao sa concert?
Di ba? Oh, anong kalokohan yan? Eh ba? Hindi kayo nakikipaglaban para sa taong bayan. Nakikipaglaban kayo depende sa agenda nyo. O pag mayroon kayo, wala kayong pakinabang, kalabanin. Pag may pakinabang kayo, sip-sip kayo, mga ano. Kababayan. Kung akala nila ay mananahimik na at magkakaroon na ng pagkakaisa sa ating lipunan dahil dito sa paglibing, sa libingan ng mga bayani, nagkakamali sila. Dahil sa halip na closure, muling nanumbalik, muling naaalala yung pang-abuso, pang-yurak ng karapatan, pagpatay, pag-torture, pag-rape. Tinan mo sila. Di ba? Dahil sa paglibing, muling naaalala. Dahil sa ginagawa mo, muling naaalala lahat ng pinagbagigit mo, pinagbabintang mo sa tatay ni Marcos ni BBM. Di ba? Alam nyo, eto yan eh. Huwag po natin kakalimutan. Pinapakita ng mga ito na malakas ang Duterte. Yan lang po yun. Malakas po ang Duterte. Alisin ko lang muna ha. Saglit. Kasi isipin mo, para ka kumain ng suka, ng sinuka mo na. Magkakakampi na NPA, magkakakampi na dilaw, pula, lahat sila. Lahat para kalabanin ang Duterte. Nagsama-sama, yan magkakalaban. Ha? May pulis sa kamera, may NPA sa kamera, nagkakaisa para ano, labanan ng Duterte. Ang pula at dilaw magkaaway. Ngayon, nagkakaisa para ano, ilubog ang Duterte. Ganyan po, kalakas ang Duterte. Kasi sa tingin mo, magkakainan si Marcos at saka si Kiko? Sa tingin ninyo, kung mahina ang Duterte? Kung sa tingin ninyo, mahina si BP Sara? Lahat ng ginagawa nila, lahat ng kainan nila sa isa't isa, it's because malakas ang Duterte. Kaya kalokohan yung sinasabi nila mahina ang Duterte. Hindi mo kakainin ng suka mo, ang sinuka mo na, kung alam mo yung kalaban nyo mahina. Kaya kinakain na nila yung suka at saka yung pride nila. Diba? Isipin mo, saan ka nakakita? Police at NPA nagkuntsaba sa kamera. Para alin? Siraan si Sara. Siraan ng Duterte. Same days, pula at dilaw. Na-imagine nyo ba magkakaisa pula at dilaw? Ganyan po kalakas si BP Sara. Torture ulit, sinalvage ulit yung mga kababayan natin. Kaya hindi ito tama. Ito yung tinututulan ng Partido Liberal, tinututulan ng taong bayan. Ngayon, habang tayo po yung nagsasalita sa iba't ibang parte ng ating bansa. Hindi kayo nahihiya ang mga anak niya ito sa kanya. Binanggit-banggit pa yung anak niya. Shawi, hindi ka nahihiya itong asawa mo? Walang ano? Walang paninindigan? May mga protesta dahil sa mga pangyayari nito. Sabi nga ng ating Vice President, B.T. Lenny, hindi lamang hidden wealth ang usapin ng Marcos, ngayon hidden burial pa. Dahil saan ka nakakita, at sabi na ng ating Vice President, ang bayani, pinaparangalan. Pag siya'y nililibing, dapat bukas sa lahat, at dapat kinikilala at natutuwa at nagsisilbing inspirasyon sa lahat. Pero dito, pinago yung kanyang paglibing. Para bagang kahiyahiyang ipakala. Yung ginagawa mo, hindi kahiya-hiya. Baka man laki na mata mo niyan. Nanililipin natin. Nakakahiya ka, Kiko. Nakakahiya kayo mag-asawa. Idiniin nyo na idiniin ganyan. Buti sana kung nakita namin na ikaw ay isang mapagpatawad. Walang problema doon, mapagpatawad ka eh. Pero alam ng taong bayan yung ginagawa mo, it's not because of forgiveness. Desperado kayo. May plano kayo. Ganyang kayo nakakahiya. Ganyang kayo kawig. Ang isang diktadura sa libingan ng mga bayani. Na totoo naman. Kahiya-hiya at katawa-tawa. Sabi ko nga, magiging laughing stock tayo sa buong mundo. Talaga! Ikaw, hindi kami. Kasi hindi ko binoto yan si Marcos. Ang stand ko, before the election and until now, parehas. Ikaw ano? Hindi ko pinagbibintangan yung mga umaming nabudol sila ha. Kasi yung karamihan naman doon talaga, makasara. Sumunod lang kay BP Sara. Hindi ka tulad nito. Lintikang na yan. Dilaw na dilaw ka. Pati tae mo, dilaw. Kinain mo ngayon. Pasensya na po. Pasensya na po talaga kasi kung ano-anong nasasabi kong ano. Baka may kumakain, no? Pero, ano pa nga ba to? Di ba? Ito yung mga quality ng mga karakter, ng mga personalidad, ng mga dilawan. This is how desperate they are. Desperado.
Ganyan sila. Kayo, alam mo, huwag kayong basta naniniwala sa isang tao na meron siyang pinaglalaban. Titingnan nyo muna. Ito ba, tao na ito, oportunista lang. Kasi maraming ganyan eh. Kahit doon sa mga maka-Duterte, ini-esteem ako, ito ba talagang tao na to? Duterte o nakiki-Duterte lang? Dahil ito ngayon ang mabango. Diba? Dahil hindi ito napagbigyan. Tipong ganon. Tinitingnan ko. Ito bang tao nito oportunista? Mag-iingat kayo doon sa may laging pinaglalaban. Kasi, lagi kong sasabihin, time will reveal. Yung totoong karakter nito, ni-reveal sa takdang panahon, peke. Hindi taong bayan pinaglalaban ito, agenda niya. Pinatalsik natin yung diktadura noong 1986. Tapos, sip-sip ka sa anak. Di ba? Pinatalsik yung... Uy, naku ka. At least kami consistent. Kahit before. Kaya ayokong dilaw eh. Dahil sa pang-aabuso, pagpatay. Hindi ako may balita pa ha. Hindi ko naman sinasabing totoo. Pero tatanungin ko kayo. Hindi si Kiko, hindi si Shawi. Pero itong dilaw daw, komunista? Ha? Tanong lang yun, huwag kayo magagalit. Basta ako, ever since ayoko nung dilaw. Di ba? Consistent tayo dyan. Hindi, tanong lang yun ha. Marami daw dyan, NPA, komunista. Tanong lang. Kayo magagalit. Di ba? Yung asawa pa nga daw nung isang kilalang politiko nga mataas sa posisyon. NPA. Tama ba o tama-tama? Nakaw, at ngayon nililibing natin sa libingan ng mga bayani. Kung inaakala nila, maaaring nakalibing siya ngayon doon. Pero hindi sila nakakakiyak na mananatili siyang nakalibing doon. Ay, papahukay mo? Ikilos tayo hanggang sa abot natin makakaya na iwasto itong hindi tamang pangyayari. Ay, papahukay yung tatit. Ngayon na, now na! Pwede ba ako mag-request, Kiko? Itatama mo, hindi, pahukay mo. Pwede? Kasi sabi mo itatama mo, paano mo itatama ay nakalibing na? Ano ibig mo sa ipapahukay mo? We will have to undo. Paano mo i-undo? Paano? The victims of martial law in our nation. Paano mo i-undo? Tirelessly work to reverse and to undo this crime. Paano mo i-undo at i-reverse yung nakalibing doon? Papahukay mo? Or sisip-sip ka sa anak? Alin doon? Alin doon? Nagtatanong lang. Gawin mo na kung ano man yung nasa isip mo na paano mo i-undo, i-reverse yung pagkakalibing ni Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng bayani. Sige, gawin mo now na. Anong plano mo? Tanong lang. Yan. Yan, pagsip-sip yung mag-asawa. Paghimas-himas ni Sawi sa balikat ni Lisa. Yan. Pambira. Eto, tingnan natin tong survey. Ha? Si BP Sara mataas pa rin, no? Aglit. Tingnan natin. Eto, nilakihan ko. Ayan, tingnan ninyo. Despite ng paninira kay BP Sara, nangunguna pa rin siya. Ito, survey ng Publicus Asia. Pag tiningnan niyo sa approval pa lang, pinakamataas na si BP Sara. Pantay sila ni Chis Escudero. Pansinin niyo halos lahat ibinato na kay ano. Pati banyo ibinato na kay BP Sara. Lahat. Nakipagkuntsabahan na sila sa NPA, House, kasama na nila, lahat. And yet, ang approval rating at trust rating, lamang. Si Martin, lahat ng ayuda ibinigay na niya. Pero, tingnan nyo, bagsak na bagsak ang trust rating. Sa makatuwid, walang tiwala ang taong bayan talaga. Dito kay kay Tamba. Di ba? Ang dami nang binigyan ng ayuda nito. Inutusan niya na lahat ng tao, siraan ng Duterte. And yet, ang approval niya 20% lang. Pinakamababa sa lahat. Na kung tutuusin, ang Chief Justice talaga namang lagi mababa yan eh. Kasi hindi kilala ng taong bayan eh. Hindi sila masyadong familiar. No? So laging mababa yan. Public knowledge yan. Lagi naman ganyan. Given na yan. No? Ito yung pinakamatataas na posisyon sa buong Pilipinas. Presidente, Vice President, Senate President, House Speaker, at saka Chief Justice. Ito na yung pinakamataas. Ito na yung haligi. Ito na yung top 5. Sinong pinakamababa sa approval? Tamba,
Sino pinakamaraming binigyan ng pera? Tamba. Sino pinakasinirahan? Si BP Sara, siya pa rin ang pinakamataas. Sa trust rating, mas lalo na. Ha? Mas mataas pa ang Chief Justice kay Martin. Walang tiwala ang taong bayan sa iyo, Martin. Parehas kayo ng pinsan mo. Sino pinakamababa? Si Martin. Ha? Lahat. Kaya alam mo, nakakatakot to. Bakit? Alam to ni Martin. Alam to ni Marcos. Nakakatakot to kasi i-increase nila yung dosage. Parang addict yan eh. Yung tinitira mo, wala nang epekto. Anong gagawin mo? Tataasan mo yung dosage. Para sumabog ka ulit. Para maging high ka. Same thing dito. Lahat na ginawa nila kay BP Sara, pati yung tatay, pinatawag. Sino? Lamang pa rin si BP Sara. Tataasan nila yung dosage niyan. Pero ako, naniniwala ako, ang taong bayan, wala talagang tiwala kay Romualdez. Bagsak talaga to si Romualdez. Walang kaapil-apil eh. Puro di ba? Sa totoo lang. Hindi naman kilala itong politiko eh. Anong nagawa na ito? Bukod sa ayuda. Ako naniniwala sa sinabi ni BP Sara, puro ayuda lang yan. Pag may kalaban sa eleksyon, binibili o tinatakot. Kakasuhan kung ano-ano. Walang alam. Hindi kayang lumaban ni Tamba ng patas. Tatakutin ka, gigipitin ka, bibilihin ka, at ipe-persecute ka. Naniniwala ako sa sinabi ni BP Sara. Bakit? Nangyayari ngayon eh. Nagkakaroon ng bilihan. Kung hindi mabili, kaso. Kung hindi, gigipitin. Hindi nang ginawa kay BP Sara, ganyan ang ginawa kay Pastor Kibuloy. Di ba? Pero, ang katotohanan lumalabas. Ano yun? Hindi pa rin gusto ng tao si Martin Romualdez. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!